Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Ramadan Kareem. Ako po si Dr. Aslia Lampadumado, ang inyong Muslim Maranao physician. Ngayong February ay sineselebrate din natin ang Happy Heart Month. At bilang isang doktor, gusto kong mag-share ng isang small talk tungkol sa isang sakit na alam ng halos lahat at karaniwang sanhi ng mga komplikasyon sa puso at ugat. Ito ang hypertension, or kung sa Tagalog ay alta presyon, at sa Maranao naman ay high blood. Bilang doktor at ngayon ay nakabase dito sa Marawi, kadalasan po ng mga pasyente ko diagnosed with hypertension ay matagal na nilang alam na mayroon silang sakit na ganito pero hindi umiinom ng tamang gamot, or bago pa lang nila nalaman. Karaniwan po kasing rason kung bakit hindi nagagamot ng tama ang hypertension ay dahil sa mga maling akala or haka-haka, or sa Ingles ay wrong information. So ano nga ba ang mga karaniwang maling akala tungkol sa hypertension? Minabuti ko pong gawin itong 2 parts video para mas matutukan natin. Itong una ay tungkol sa pag-diagnose ng hypertension at ang pangalawa naman ay tungkol sa paggamot ng hypertension. Kung sa tingin nyo ay may ganito kayong akala, or kung may tanong kayo sa kung anong alam ninyo tungkol sa hypertension, pwede po kayong mag-comment or mag-private message or direktang magpakonsulta sa inyong doktor. Okay, simulan po natin. Unang maling akala. Dok, maayos ang pakiramdam ko, wala akong nararamdamang simptomas kaya wala akong hypertension. Yung iba, hindi pa maniniwala kahit sobrang taas na sa BP monitor. Or hindi big deal sa kanila as long as wala daw silang simptomas. Mali po ito. Ang totoo, ang hypertension ay karaniwang walang simptomas habang nagkakaroon ng maraming komplikasyon tulad ng paglaki ng puso or pagsira ng ugat or organs tulad ng kidneys. Ang karaniwang simptomas ng hypertension ay ang mga komplikasyon nito tulad ng heart attack, stroke, kidney failure, or pagkamatay. Kaya ang hypertension ay tinatawag nating silent killer. Maaaring magkaroon ng simptomas habang sobrang taas ang blood pressure tulad ng pagsakit ng ulo, pagkahilo, pagsakit ng batok. Pero tandaan na pwedeng ito na ang komplikasyon na tinatawag nating stroke. Pangalawang maling akala. Dok, matanda lang po ang nagkakaroon ng hypertension at yung iba hindi pa maniniwala kahit sobrang taas na ng BP nila kasi bata pa daw sila at wala ring simptomas. Mali po ito. Ang totoo, pwedeng magkaroon ng hypertension sa lahat ng age group, bata or matanda. Totoo po na karaniwan nagkakaroon ng hypertension sa may edad na dahil sa natural na pagbabago ng ugat at pagkakaroon ng ibang sakit. Pero sa panahon ngayon, ang karaniwang dahilan ng hypertension sa mga bata pa or sa lahat ay dahil sa unhealthy lifestyle. Pagkain ng unhealthy food, walang exercise, pagiging mataba, paninigarilyo at pag-inom ng sobrang alak. Pangatlong maling akala. Dok, uso po talaga ang hypertension. Nasa lahi din namin yan kaya hindi na ako makakaiwas. Mali din po ito. Ang totoo, pwedeng magkaroon ng hypertension lalo na kung nasa pamilya natin ito, pero pwede pa rin itong maiwasan sa pamamagitan ng healthy lifestyle. Pag-exercise ng regular, pagkain ng healthy food, at pag-iwas sa paninigarilyo. Pang-apat na maling akala, at ito po, kadalasan kong naririnig sa klinik ko. Dok, tumataas lang po ang BP ko kapag stress ako. So, mali po ito. Ang totoo, nagbabago ang blood pressure natin depende sa kung anong ginagawa natin. Pwedeng mapataas ng stress, panandalian ang blood pressure natin, pero hindi lang ito ang sanhi kapag madalas na mataas. At hindi lahat ng nagkaka-stress ay tumataas ang BP. Bilang isang cardiologist, mayroon kaming mga specific questions and recommended tests para mapatunayan natin kung totoo ngang mayroon ng hypertension ng isang pasyente. Panglimang maling akala, at ito po madalas ko talaga itong mapansin. Dok, may iniinom naman akong gamot kaya hindi na ako nag-check ng BP. Tapos magugulat na lang ako, years nang hindi nagpa-follow up, same pa din ang iniinom ng gamot. Tapos pag-check ng BP, sobrang taas din. So, mali din po ito.
kailangan pa rin natin i-monitor ang BP sa bahay or outside the clinic. Lalo na doon sa mga pasyenteng may anxiety or may takot sa hospital or medical personnel tulad ng doktor. Doon naman sa mga umiinom na ng gamot, kailangan pa rin natin i-monitor ang BP natin para malaman ng doktor natin kung kailangan bang i-adjust, dagdagan, or palitan ng gamot. Kaya, regular check-up is a must. So, yun lang po muna ang top 5 na mga maling akala tungkol sa pag-diagnose ng hypertension. Sa sunod naman ay discuss natin ang mga maling akala sa paggamot naman ng hypertension. Sana nakatulong ito sa atin, sa pamilya natin. Alamin natin ang mga tamang informasyon sa hypertension para maiwasan natin ang maraming komplikasyon nito. Thank you very much and wassalam.